Magandang umaga po sa ating lahat. Narito na naman po ang inyong madiskarting nanay na mag-share sa inyo ng panibagong recipe. At etong recipe na to, ito yung binidyo ko nung nakaraan. Paano ba kumita sa puto? Puto, maliit na puhunan, pero sa puto, malaki ang kitaan. Ngayon, i-share ko po sa inyo ang aking mga ingredients at siguradong pasok sa bulsa mo at sigurado kikita ka. Lalo na sa mga nanay, like ko po yan sinasabi sa mga nanay na nasa bahay lang. Chance muna para mabago at makatulong sa iyong asawa. Ngayon, ibibigay ko po sa inyo ang mga measurement pagkatapos po ng itong video na to. Kaya siguraduhin mo, natatapusin mo, panoorin mo para malaman mo step by step. Napakasimple lang. At ibibigay ko rin sa aking description box ang lahat ng costing para siguradong kikita ka at alam mo kung magkano ang iyong ipupuhunan. So, yan na. Let's start na po tayo sa ating puto o buttered puto. Umpisa na po natin. Ngayon, ito ang mga kakailanganin para sa ating puto. Ang all-purpose flour, asin, egg, large puto, baking powder, cheese for toppings, melted butter, powder milk, asukal, at ang ating tubig. Then, ngayon po, ang gagawin kong puto kasi gagawa po ako ng puto na may kulay. Gagamit ako ng kulay blue at kulay pink. Kailangan din natin ng mga cups para sa paggawa ng ating puto. So, kailangan natin ng plastic cups. Ito po yun. Ang size na gagamitin ko ay medium size. Ngayon, yung mga measurement po niyan, nasa dulo po ng video ko. Ilalagay ko. Kaya tapusin niyo po itong ating recipe at makikita nyo po kung ano po yung mga measurement ng ating mga ingredients. Ang unang step po na gagawin ninyo na paghahaluing ingredients ay ang asukal. Isunod ang powder milk, baking powder, at asin. Paghaluin ng mga sangkap at siguraduhin nahalo ang lahat. Once na nahalo na ninyo lahat yung mga dry ingredients ninyo, kumuha kayo ng butas sa gitna, ilagay ang inyong melted butter, egg, at ang inyong water. Kung wala kayong butter, pwede kayong gumamit ng margarine. Tunawin lang po ninyo. Ngayon yan, dahan-dahan nating tunawin. At pag natunaw na lahat, isasalain natin to para masigurado natin na walang buo-buong matitira. Dapat ganito po ang itsura ng mixture ng inyong puto. Then hindi ko nasama kanina, hindi ko nakita yung ating vanilla. Kailangan din po natin ang ating vanilla para mabango ang aroma ng ating puto. Then ihalo yan. Pagkatapos nito ay sasalain natin to para masigurado natin na walang buo-buo na harina. So ayan, salain na natin.
Yan. Para sigurado ninyo na walang buo-buong matitira. So yan. Natapos na natin siyang salain. Yan, nakikita ninyo. Napaka-smooth ng liquid ng ating puto. Ngayon, naglagay na ako sa dalawang lagayan at lalagyan natin ng kulay. So, maglalagay ako ng kulay blue sa kabila. Tansya-tansyahin nyo lang po. Pasensya na po kung maingay ang aking kapaligiran dahil ay ko po sinasabi, tapat po kasi ng kalsada ang aking bahay. Ngayon sa kabila, lagay naman ako ng konting kulay. Then, hahaluin natin. Kapag nahalo na po ito, kailangan nagpapainit na kayo ng inyong steamer. Para diretso na po natin yan isasalang. Pagkatapos natin magkulay. Yan, nakikita nyo ang ganda ng kulay. Sa kabila. Tapos nating magkulay sa ating puto, ngayon maglalagay tayo sa mga molder natin. Kailangan po ang paglagay ay 3/4 lang. At pahiran nyo na rin po ng oil ang inyong mga cups. Pero kailangan din konting oil lang. Huwag pong basang-basa kasi hindi po aalsa ng maganda ang puto ninyo. Flat lang ang magiging ibabaw nito. O yan, nakikita ninyo dapat ganyan lang po. Hindi punong-puno kasi aalsa pa po yung puto ninyo. Yan. And pagtapos nito, kumukulo na yung steamer natin. Dapat po ang steamer ang init ng inyong steamer ay high. Kung gusto nyo po ng magandang alsa, dapat malakas ang apoy. Yan, ganyan po dapat. Hanggang sa mapuno natin lahat yan. At ilalagay na natin sa ating steamer. So, kailangan din po, ay kung sinasabi, nakapaghugas kayo ng kamay kasi gagamit po kayo ng kamay dito mamaya pag nagtanggal tsaka ito pong cheese. Ilalagay nyo na rin po rekta sa ibabaw ng inyong puto. Yan, ganyan po. Ilagay nyo lang sa ibabaw yan. At i-steam nyo po ito ng 10 minutes to 12 minutes. 10 minutes lang po. Check nyo ng toothpick. Pag wala na pong dumikit, sabihin po luto na po ang inyong puto. So, ilalagay na po natin to sa ating steamer. So, yan. Ilagay na natin siya sa steamer. High po yung kanyang apoy. At siguraduhin kulong-kulo yung tubig ninyo pag nilalagay nyo para hindi po maantay yung inyong puto. Then, i-steam nyo po yan ng 10 to 12 minutes. Check nyo po ng toothpick ng 10 minutes. Pag wala na pong dumikit, okay na po yan. So, babalikan po natin yan after 10 minutes. After 10 minutes, i-check natin yung ating puto. Ayan, makikita nyo, init na. Wow! Napakaganda ng puto natin. Kitang-kita ninyo, mainit pa. So, check natin ang ating stick. So, yan. Once na wala na siyang dumidikit sa inyong puto, meaning, luto na po ang puto ninyo. Pwede na ninyong ihaon. O, eto na. Iahon na natin sa ating steamer yung ating puto. So, ang payo ko lang sa inyo, pag gagawa kayo ng ganito, bago nyo tanggalin dito sa kanyang cup, kailangan i-cool down nyo muna siya kahit mga 30 seconds o 1 minute para hindi po masira yung puto ninyo, matanggal nyo siya ng buo. Ayun, nakita nyo pag napahinga siya, pusa siyang natatanggal sa lagayan niya.
At wag nyo rin pong i-overcook ang inyong puto. Kasi doon po nagiging kahit natama yung ano nyo, measuring nyo ng ingredients ninyo, kung na-overcook naman po siya, magiging kutsinta po yung inyong puto. Yan po, nakikita ninyo, napakaganda. So, kailangan malinis ang kamay ninyo kasi gagamit kayo ng kamay para tanggalin to sa inyong molder. Yan. Ito na po ang ating puto. May mga nakasalang pa tayo, marami po kasi tayong ginawa. Sa ingredients na binigay ko na yon kanina na nakita ninyo, yun po ay pangkabuhayan na pwede ninyong pagkakitaan. Kaya tapusin nyo po itong video ko para makita nyo po yung measurement ng mga ingredients at costing na rin po para malaman ninyo kung magkano ang kitaan, magkano dapat ipuhunan sa puto. Ayan, nakikita nyo. Mabilis lang siyang tanggalin kapag pinapahinga siya. Huwag nyo tatanggalin ng sobrang init kasi mawawasak yung puto ninyo at huwag ninyong i-overcook. Ayan o. Diba, napakaganda. Tanggalin po natin lahat yan. Ito na po. Ngayon ang ating nagawa na puto. Nakikita nyo, napakaganda, napaka-colorful ng ating puto na ginawa. Pero nasa inyo po yan kung gusto ninyong lagyan ng kulay, kung gusto niyo ng plain, wala namang problema. Napakasimpleng gawin. Basta sundan nyo lang po yung aking itinuro step by step. At kung ano po yung ingredients na ibibigay ko sa inyo mamaya, yung measurement, wala akong binawas, wala akong dinagdag. Kung anong nakikita nyo, ganito rin po yung kalalabasan ng puto ninyo. At sa lasa, yan, titignan po natin. Titignan natin ang ating puto. Nakikita nyo, napakalambot, bagong-bagong luto. Napakasarap. Pag natikman nyo to, sigurado o matikman ng mga bibili sa inyo, mapapaulit sila sa inyo. Dahil napakasarap po nito at napakalasa. The best. Yung ingredients na pinakita ko sa inyo, nakagawa po tayo ng puto na 120 pieces. Isipin mo 120 pieces. Yan na po lahat yon, 120 pieces. May pangkabuhayan ka na. Sa isang bilao, 100 pieces. So may 20 pieces kang tira, may pang-almusal na yung mga anak mo. Diba? May kita ka na sa napakaliit na puhunan. Kaya sana po ay gawin ninyo at makatulong ang recipe kong ito. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na ingredients na ibabahagi ko sa inyo. At sana, don't forget to subscribe my YouTube channel, Madiskarting Nanay. At sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, paalam!